Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Wala pa sa best team form ang kupunan ng Gilas Pilipinas kahit na nga po panalo sila laban sa New Zealand. At Coach Tim Cone, ini-highlight ni Coach Tim Cone ang two-way value ng isang Chris Newsome para sa pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng video ito. Nananatiling undefeated ang Gilas Pilipinas matapos nga po ang kanilang tatlong laro sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Pero hindi ibig sabihin yan nasa peak na ang pambansang kupunan, ayon po mismo yan kay Coach Tim Cone. Matapos nga po nilang padapain ang world number 22 na New Zealand, sinabi nga po ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, that Gilas Pilipinas has some ways na may mga bagay pa silang kailangang ma-improve, lalo na ngayon na hindi pa talaga sila nakukumpleto. Pero sinabi nga po ni Coach Tim Cone na masaya siya sa nagiging takbo ng Gilas Pilipinas sa kabila ng hindi pa nga po sila kompleto itong kanyang mga manlalaro na may mga kanya-kanya pa pong iniindang injury. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Romel Fuertes Jr. ng Inquirer. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Subukan mong manalo sa mga ganitong laro. Ang Olympic Qualifying Tournament o QT was fantastic. At iniisip ko na gagawin namin ng mas mahusay. Ramdam kasi ng Gilas Pilipinas fans mga shooters sa loob ng Mall of Asia Arena ang presence ng isang 7'3" center na si Kai Sotto na na-miss nila during the Olympic Qualifying Tournament. Ang 32 minutes na playing time ni Kai Sotto, nagpuho siya ng kanya pong 19 points, 10 rebound, 7 assists, 3 assist na lang, almost triple-double talaga ang nagawa ng isang Kai Sotto. Tapos si Scottie Thompson, wala din sa Riga, Latvia. Pero laban against sa New Zealand, nakapag-ambag ang isang Scottie Thompson ng 12 points. Sinamahan niya ng 6 na assist, naghugot ng 4 na rebound. However, kahit na okay na sina Kai Sotto, Scottie Thompson, mas magiging palaban kung full force sila. Kasama siyempre ang mga injured player na katulad nila AJ Edu and Jamie Malonzo. At kung makakapaglaro din talaga itong mga ito sa nakaraang OQT or Olympic Qualifying Tournament, malamang na sa malamang na iba talaga ang story ng Gilas Pilipinas dyan. Dahil dyan, narito po si Coach Tim Cone, sa ulat pa din po yan ni Romel Fuertes Jr. ng Inquirer. Naglaro kami sa Brazil, ang number 12 sa mundo, wala si AJ. Tulad ni Jamie Malonzo, hindi pa namin nakikita ang aming pinakamahusay na team. Pero nagagawa na naming talunin ang ika-6 at ika-22 ng mundo. Kaya susubukan pa na rin naming makita kung saan kami mapupunta at kung gaano kalayo ang aming makakaya. Kahit nga po wala pa sa tamang forma, itong ating pambansang kupunan, mukhang mananatili naman ang ating Gilas Pilipinas na walang talo sa Group B. Mukhang nangangamoy sweep pa nga ito mga shooters para sa ating Gilas Pilipinas sa pakikipagsagupaan nila sa Hong Kong. Diyan pa din po yan gagawin sa Mall of Asia Arena at same time, same venue, 7:30 PM. Bukas po yan, Linggo. Kaya yun ang ating aabangan. At ito, pag-usapan po natin, dahil binigyan din nga po ng veteranong guard ang kanya pong bagong kumpiyansa nang ipasok niya ang isang clutch 3-pointers sa natitirang 69 second para ilayo at tulungan ang ating pong pambansang kupunan na mapanatili ang 93-89 na panalo laban sa Tall Black. Si Chris Newsome nga po ay nagtapos ng kanyang 11 points, 4 na rebound, sinamahan niya rin po yan ng 3 assist, and take note, off the bench pa po etong isang Chris Newsome. At ang isa pang naging assignment ni Chris Newsome ay ang team captain ng New Zealand na si Corey Webster. Narito po ang sinabi ni Coach Tim Cone patungkol kay Chris Newsome sa ulat ni Cher Ramos sa spin.ph. Sa kabila ng 4 na foul,
bumalik siya sa kabila ng 4 na foul. Nagawa niyang depensahan ng walang fouling the rest of the way. Kaya't amazing. That's a luxury to have a guy like that coming off the bench. Sabi nga po yan ni Coach Tim Cone sa 34 years old na Phil Avgard during the Olympic qualifying tournament in Riga, Latvia. Si Chris Newsome ang tumatayong main point guard dahil wala nga po dyan etong si Scottie Thompson. At ngayon, nandyan etong si Scottie Thompson. Iba ang magiging pangunahing trabaho ng isang Chris Newsome sa Gilas Pilipinas. Yan ay ang maging defensive assignment. Yan yung kanya magiging trabaho dyan. Narito po ang mga sinabi ni Coach Tim Cone sa assignment ni Chris Newsome. Sa ulat pa din po yan ni Cher Ramos sa spin.ph. Trabaho niya, umupo sa bench. Sa unang ilang minuto, tingnan ng mga taong ito at alamin kung papaano niya babantayan. Si Webster po yung tinutukoy dito ni Coach Tim Cone. He came out and play this guy really well. Akala ko siya ang talagang magpapakatatag sa amin. Matapos ang aming mabagal na panimula, well, Chris Newsome is contributing a lot offensively and defensively. At ang highlights doon, ang kanya pong dagger 3-pointer na sa may natitira nga pong sa orasan na 1 minuto at 9 na segundo. Narito po ang huling bahagi ng sinabi ni Coach Tim Cone patungkol kay Chris Newsome. Sa ulat pa din po yan ni Jer Ramos sa spin.ph. Malinaw na pinabayaan ng New Zealand si Chris Newsome. Nagbayad sila dito ng mahal. Hindi ito mahusay na coaching. Ito ay mahusay na mga manlalaro. Credit ni Coach Tim Cone sa players ang kanilang panalo. Yan ang very humble na sinabi ni Coach Tim Cone para sa kanyang mga players sa Gilas Pilipinas, kaya Chris Newsome at sa buong Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero bago po natin tapusin ang ating pong video, katulad ng nakagawian, shout out po kina